So, Bro Jando, ano ang mga ano bro, Jando? Yung ito yung ano bro, patutunayan daw niya Bro Jando na lahat ng tumanggap ng banal na espiritu ay nagsalita ng iba't ibang wika sa bagong tipan ayon sa Biblia. Bro Jando, yan ang topic niya bro. Okay, so yun ang topic. Oh, so bigyan mo kami ng mga rules bro. Ito yung rebate rules natin. Una, kailangan lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Yan ang una. Okay, ang pangalawa naman, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical. At may 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na categorical. Next, number 3. Kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sasagutin. Number 4. Hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi kasama sa itinatanong. Number 5. Hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Number 6. Lahat ng objection idaan sa moderator. Number 7. Fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Number 8. Any challenges are not allowed. And number 9, no personal attack. Agree ba ang both sides o may tumututol? Agree po ako dyan. Lalong agree ako. Okay, then go ahead. Ilang minuto po? Ang stand naman natin is 10 minutes. 10 minutes ang stand and then merong 7 minutes ang Q&A. Then 5 minutes sa sa final conclusion. Ito yung one round lang ito ha, one round. Sabihin 10 minutes na pagpapahayag sa affirmative, tapos 7 minutes na tatanungin, and then sa rebuttal, yung next niya, yung negative, yung negative stand, rebuttal agad yun. No? Yung negative stand, automatic rebuttal na yun ay 10 minutes din, and then 7 minutes din tanong. Oh, yun. And then 5 minutes both sa final conclusion. Okay ba sa inyo 'yan? Wala nang second stand to? Yung negative stand, yun na ang rebuttal ng negative. One round lang. Medyo maiksi pala. Kasi kung ituturo sa atin to, baka hindi ka abutan ng na baka bigla mo na lang putuli kasi kailangan mong umalis. Sige, okay yan. Okay. So, Brother Junre, okay ba? Anuin muna natin. Aalis ka ba, Pastor Lake? Mamaya, aalis ka? Mga alas 9 kasi Hindi, hanggang 9. Alas 9. O tama 2 lang hours yung lang to eh. O tama lang yung sinabi ni Brother Jando kasi kung aalis ka ng alas 9, pwede pa Brother Jando kasi 10 minutes lang naman bro. So dalawang yan bro, okay lang yan bro. Kasi Anong dalawa sa objection pa lang, taas-taas ng objection. Yun ang nagpapataas ng objection eh. Pero kaya pa rin yan. Hindi ka kayanin. Isang objection lang. Kaya ba dyan to? Para mas maganda din yung mas maganda yung latagan. Ako, okay lang din sa akin kahit one round lang tayo. One round lang, Brother Jerry, kasi sige, baka... sige, one round na lang. Sige, one round. Maabutan ng si Pastor Lek. Alis. Sige, Ganito na lang, sige, Brother Jando. At least gawin mo na lang 10 minutes yung tanungan para medyo doon tayo Sige. makabawi. Sige, 10 na lang. 10 minutes ang 10 lahat. tanungan. 10 minutes ang stand. 10 minutes ang tanungan. And then, 10 20 minutes seconds. din ang huling 10 minutes din ang huling bro, ang huling tawag dito yung conclusion. Oo, 10 minutes din. 10 minutes ang conclusion din? Oo. Sige kayo. Sige, 20 seconds lang yung yung... Sa akin, kahit 5 minutes lang, okay lang. 20 seconds lang yung yung bawat sagot, no? Sa bawat categorical o sagot,
30 seconds lang ang ang tagal. Sige, 10 minutes tayo. Ay, teka lang, brad. Hindi ba running time yung hindi ba running time yung question and answer? Anong running time? Mapupost yun pag may objection. Kaya nga mahaba na eh. Pag Sige, 2 rounds sige. pa tayo. Mapupost yun pag may objection. Sige. Sige, sige. Sige. Ready ng affirmative sa stand niya? Okay. Okay, so ready ka na sa stand mo? Okay ha? Okay po. Pag sinabi ko na agad na wait lang ha. Pag sinabi ko na na time start now, simula mo na po sa salita, okay? Okay. In 4 3 2 1 time start now. Okay, magandang magandang gabi sa ating lahat. Muli, Pastor Lek at Tampungan. So, titindig tayo sa isang tema patungkol na ang lahat ng tumanggap ng banal na espiritu sa panahon ng bagong tipan, ang mga ito ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon po mga kapatid doon sa hula, sa Joel 2:28, uumpisahan natin sa hula. Kasi ang hula ay hindi ito maaaring magkamali. Ito po ang sabi sa Joel 2:28. Ito po ang sabi sa Joel 2:28. Basahin ko lang yung Biblia, no? Ang hirap magbukas. Ito sabi ng Biblia. So ang ating tema, lahat, ha? At mangyayari pagkatapos ng naibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Mga hula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. So pagdating naman sa Isaias 28, ay nakalagay naman doon na sila ay magsisipagsalita ng iba't ibang wika. No? So magkasama sa propesiya si Isaias at si Propeta Joel. Kailan po nangyari yan? Sa panahon po ng Pentecostes, na kung saan yung hulang ito na magkakaroon ng pagbuhos, general outpouring of the Holy Ghost. Ito po ay mangyayari sa Objection panahon muna, ng... Mr. Moderator, Berjando. Yes, ano objection? Yung sa Isaias, anong talata yun, Pastor Lick? Yun lang gusto ko lang makakuha yung talata, Berjando. Ang talata daw yan, Pastor Rick. Isaias 26, teka lang ha. Oo. Tingnan ko lang ha. Isaias... Paki-ano lang ha. Paki-push yung time saglit ha. Isaias... (28:11). 28:11. Okay. Patuloy, bro. Resume ko yung time ko ha. So ayon po sa dalawang magkaugnay na hula, sa major prophet si Isaias, sa minor prophet si Joel, ay ito ay patungkol sa pagbuhos ng Espiritu Santo na ito ay malinaw na nangyari sa panahon ng Pentecostes, na ibubuhos ang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Ngayon, nung araw ng Pentecostes, kung ating pong babasahin sa Gawa 2:42, ito po ang sabi ng Biblia, kung ito ba ay natupad. 2:4, at silang lahat, so nabasa natin, no? Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So ayon sa hula, ito po ay malinaw na natupad sapagkat yung sinabi ng Gawa 2:4, silang lahat ay nangapuspos ng banal na espiritu at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. So idadagdag ko na yung ating isang usapan kagabi patungkol sa isang na tumagal na katanungan ni Brother John Ray at ni Brother Jando, na dito ko ipapaliwanag, kaya humihingi ako ng 10 minutes kagabi. So dito nyo maririnig. Ang Biblia, merong sa panahon ng Bagong Tipan, meron itong dalawang panahon. Yung transitory period at yung period of grace. Ang transitory period,
si Juan Bautista, siya ang pinakasentro ng transitory period. Hindi pa si Kristo namatay, inilibing at nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Kaya ang pangangaral ni Juan Bautista, panay bautismo sa pagsisisi at wala pang pagbuhos doon ng banal na espiritu. Kaya ang mga sumasampalataya sa panahon ni Juan Bautista during transitory period, ito po sila ay nangaligtas. Isa na dyan, yung kasama ni Kristong na ipako sa krus, hindi naman nabautismuhan, hindi naman natin narinig ng salita ng iba't ibang wika, pero nakapaloob siya doon sa transitory period. No? So, hindi lahat ng sumasampalataya sa panahon ng bagong tipan ay napuspos ng Espiritu Santo dahil yung iba doon ay nasa loob sila ng transitory period. Ano yung transitory period? Pagsasalin ng biyaya mula doon sa kautusan. Pero nung dumating po yung araw ng Pentecostes, ito na. Nung namatay na si Kristo, umakyat sa langit, at nangakong siya ibabalik, at sabi niya susuguin niya ang Espiritu Santo bilang ating mga aliw. Yun na po mga kapatid yung banal na Espiritu na general outpouring of the Holy Ghost. Noong araw ng Pentecostes na malinaw nating nabasa, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with tongues. So, kaya hindi ko rin sinasagot yung tanong ni Brother Jando kagabi na sa unang Korinto 14:29 na nagsalita ba, lahat ba o hindi lahat? Hindi ko talaga sinasagot yon kasi meron dong nakatagong policy of equivocation. Kasi pagdating po sa wika, hindi lalama kasi ang wika, isa lang ang tinutukoy. So mapupunta doon sa equivocation. Marami pong wika sa Biblia. So mamaya, pag magtatanong si Brother John Ree, so iiwasan niya na yung equivocation. Kasi sa amin po mga kapatid, sa Apostolic Doctrine, malinaw ang aming turo, malinaw ang aming pagkaunawa patungkol po sa pagsasalita ng iba't ibang wika. No? So matapos nating mabasa na silang lahat ay nangapuspos ng banal na espiritu at nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika, so doon pa lang siguro maaari napatunayan ko na yung aking paksa. Wala na po tayong question dyan. Pero himay-himayin ko pa dahil sa nalalabing ating kaunting oras. No? Ang wika, ito po ay tatlong pinatutungkulan. Initial evidence, yung panahon ng Pentecostes. At sa gawa, at sa unang Korinto 14 verse 4, ang tawag naman dyan ay unknown tongues. Ano naman yung unknown tongues? Self-edification. Yan yung ikalawa. Pagpapatibay sa sarili. Ano po yung unknown tongues? So walang nakakaintindi. Ito po ay mystery. No? So wala pong nakakaunawa yan. At ikatlong pong layunin ng wika, yung pong spiritual gifts, yung pong gift of tongues na kinakailangan po niyang merong pong mag-i-interpret. Kasi kung wala mag-i-interpret, sabi ng Biblia, tumahimik na lamang po siya. So tatlo po mga kapatid yung wika dito na aking binabanggit patungkol sa may kinalaman sa banal na espiritu. Una, initial evidence, yung panahon ng araw ng Pentecostes na they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues. At yung ikalawa pong tongues, yung unknown tongues, self-edification. At yung pong ikatlo, yung pong gift of tongues, yung po yung 9 spiritual gifts. Kasama na po dyan yung gift of tongues and gift of interpretation of tongues. So yung gift of tongues, yun po yung kinakailangan ng may interpreter. Pero yung initial evidence, yung unknown tongues, ayan po, hindi po yung kinakailangan ng interpreter. So yun lamang po, I have 2 minutes left pero cut ko na hanggang dito na lang po ako. Wave ko na po yung time. Okay, meron ka pa natitira 2 minutes and 13 seconds. Wave na to. Sige, tapusin ko na lang. Sayang eh. So, ingatan natin yung mga policy kasi meron ngang pagdating sa tongues, tukuyin mo na lang kung ano yung tongues na tinutukoy mo. Kasi nabanggit niya ako ng tatlong klase ng tongues. Yung initial evidence, yung sa Gawa 2:4, yung self-edification sa unang Korinto chapter 14 verse 4, at yung 1 Corinthians chapter 12, yung
spiritual gifts, yung gift of tongues. So, tukuyin mo, Brother Jory, mamaya para hindi ka mahulog sa palace of equivocation. Yun lang po. Maraming salamat, Brother Jando, Brother Jory. Okay. Okay, meron pang 1 minute 37 seconds. Wave ko na po, Brother Jando. Okay, wave na daw niya. Okay, so Brother John Rip, ipin mo lang yung si Lex sa ano mo sa Sige bro. Zoom mo para hindi naglilipat-lipat ng Sige, bro. image. Sige, para ma-close Okay. lang sa kanya. Okay. So okay, dito tayo ngayon sa tanungan portion. Kung saan tatanungin ni Brother John Ray si Pastor Lek about sa kanyang stand. Okay, Pastor Lek, for 10 minutes, ready ka na ba? Ready na po tayo, Brother Jando. Okay, Brother Okay. John Ray, bilang taga-tanong, ready ka na ba for 10 minutes? Yes, bro Jando. Sige, pag nagsimula kang magtanong, run na agad yung time. Okay. So ang topic mo, Pastor Lick, no? Lahat ng tumanggap ng banal na espiritu ay nagsalita ng iba't ibang wika. Sa bagong tipan ayon sa Biblia. Okay, sa bagong tipan ayon sa Biblia. Pero ang ginamit mo, Joel 2:28. So sa Joel 2:28, sinabi ba doon na lahat ng tatanggap ng banal na Espiritu Santo ay magsasalita ng iba't ibang wika? Sinabi ba doon sa Joel 2:28 o hindi? Sinabi po kasi dalawang bersikulo yung binanggit ko sa Lumang Tipan, yung Isaias 11, tapos yung sa Joel 28. Sa Isaias nakalagay doon sila yung magsisipagsalita ng iba't ibang wika. Sa 2:28 naman ay ibubuhos sa lahat ng laman. So, yun po ang kahulugan nun. Kaya Next pagdating question. po ng Acts 2, Okay. So, basahin sa ang sagot mo no, sinabi. So, basahin ko muna ang Joel 2:28 at itatanong ko Mr. Moderator kung may narinig ba siyang lahat ng tao ay magsasalita ng iba't ibang wika. So, ito ang nakasulat sa Joel 2:28. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. May narinig ka ba, Pastor Lick, na ang mga lahat ng mga tao ay magsasalita ng iba't ibang wika? Mayroon ka bang narinig sa talatang ito o wala? ang nakalagay po dyan, ang general Objection, Mr. outpouring. Moderator? Yes, anong objection? Yes, malinaw po yung question ko. Kung mayroon ba siyang narinig dito na ang lahat ng tao ay magsasalita ng iba't ibang wika, meron o wala? Okay, Categorical. rule number 2, kapag categorical ang tanong, kailangan sagutin din ng categorical. At may 20 seconds magpapaliwanag na sa isinagot na categorical. So ang tanong niya, Pastor Lek, meron ka bang nabasa o wala? Sagot mo na bago run ng time. Meron po, kasi yun po yung pinatutungkulan yan. Kasi yan ay hula. So meron tayong nabasa, kaya lang ang katuparan yan doon sa Acts 2:4 na ang sinabi, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with tongues. So meron po tayong Next question. nabasa. Next question. Okay, Pastor Lick, honest to goodness na tanong, sana honest to goodness din ang sagot. Ang question ko, ibalik ko sa 2:28, no? Sinabi mo meron. Babasahin ko ulit sa isa pang pagkakataon at itatanong ko ulit kung meron ba talagang narinig. No, honest to goodness na tanong to So sana honest to goodness din ang sagot mo. Sabi mo kanina, meron. Babasahin ko kung meron ba talaga At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. O ulitin ko yung tanong, may narinig ka ba, Pastor Lick, na lahat ng taong pagkalooban ng banal na Espiritu Santo ay magsasalita ng iba't ibang wika? May narinig ka o wala? Meron po tayo. Kasi ang pinisot ng versikulo sa iyo, Brother John Ray, 3. So focus ka lang sa isa. Objection, Mr. Moderator. Objection muna. Yes, Objection, an Mr. objection, Moderator. an objection.
ang tanong ko sa Joel 2:28, huwag siyang sumagot na tatlo ang ibinigay niya. Dito muna ako sa Joel 2:28, Mr. Moderator. Yes. No? So, ulitin ko yung tanong ko, Mr. Moderator. Sa narinig mo, binasa ko, may narinig ka ba na binanggit na lahat ng taong tatanggap ng banal na espiritu ay magsasalita ng iba't ibang wika? Sa Joel 2:28 lang ha, mayroon ba ka bang narinig o wala? Sige, magro-roll out muna ako ha. Roll out muna ako Sige, ha. Mr. Moderator. Objection, Sige. Mr. Kasi, Moderator, hindi naman niya ako tinanong ng letra por letra. Magro-roll out ako. Kasi bro, nasa rule natin, sumang-ayon ka sa rule eh. Ang rule ay ganito. Rule number 3. Kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Number 4. Hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Dalawang rule ang nalabag mo ngayon, Pastor Lek. Rule number 3 and rule number 4. Ang tanong, rule number 3, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Rule number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Kaya ang tanong niya kasi, may narinig ka ba sa binasa niya na magsalita ng ibang wika o wala? Yun ang munang pakisagot, Pastor Lek. Objection, Mr. Moderator. Kasi Ano yung ang counter objection mo? sagot ko, sumagot ako ng no eh. So wala na siyang nasagot ko yung kanyang categorical. Yung explanation ko, i-rebut na lang niya mamaya. Wait Sumagot ako lang. ng no sa categorical niya. Wait lang ha. Moderator's time. Hindi pwede yung ganyan na so ka lang halimbawa, nagtanong ng 1 plus 1. Tama o mali, sasabihin mo kaagad. Tama, tapos ang follow-up explanation mo is araling panlipunan na bigla. Hindi pwede yung ganon. Kasi ang rule number 3, kung ano man ang specific na tinatanong, yun lamang ang sagutin. Iba naman yung categorical question must be answered categorically. Sumagot ka sa categorical question na no. Pero yung sagot mo na explanation, hindi tumutugma sa tinatanong niya. Kaya please, nasa rule number 3, sumang-ayon ka, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Iba yung categorical, iba yung explanation. Sige, pakisagot yan, Pastor Lek. Meron ka pang 14 seconds left. Okay, ang sagot ko nga doon, meron nga kasi ako ang umiintindi niyan, hindi naman si Brother John Ray. So sa naiintindihan ko, meron. So maliwanag yan kasi nga ang present ko nga sa kanyang versikulo kaagad 3. Isaiah 28:11, Joel 2:28, Acts 2:4. Next question. Next question. Okay, sige no, leave it to the ano na lang, to the people na lang. No? Kahit wala namang nabasa, meron pa rin. So, ikinomik mo siya sa Acts 2:4, no? Objection. Wala tayong magko-comment, Mr. Moderator. Objection. Tanong lang po siya. Oh, yes, Okay, yes. sige. Correct. Sige. Pero John Ray, walang side comment. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. So, itinanong mo, ikinonik mo ang Acts, ang Joel sa Acts 2:4. Sa Acts 2:4, no? Ang konteksto ba sa Acts 2:4, yung bang nagtitipon diyan yung 120 persons lang ayon sa Acts 1? Yes or no? Malinaw yung nakalagay sa Acts chapter 1. Silang lahat ay 120 katao doon sa nagkakatipon na yan. Pero sa Acts 1, pero sa Acts 2:4, ang nakalagay doon, they were all filled with the Holy Ghost. Wala na pang binilagay diyan na specific number. Sa Acts Next 1 question. tama ka. Okay, next question. Okay, so malinaw na ang konteksto ng Acts 2:4 ay hindi sa lahat ng mga tumanggap, kundi doon lamang sa 120 persons na nagkatipon sa upper room. Yes or no? No. Kasi sa Acts 2:4, walang nakalagay doon na 120 lang sila. Basta nakalagay doon, they were all filled with the Holy Ghost. Kung nagtatanong ka sa 1, sasang-ayon na kita, 120 lang. Pero kung sa Acts 2:4, nakinote ka na versikulo, they were all. Wala pang specific number. So, nasagot Next ang tanong. question. Next question. Okay. So ito bang pagsasalita ng iba't ibang wika, kaloob ba ito ng Espiritu Santo? Yes or no? Yes, kaloob po ng Espiritu Santo ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Next question. Next Okay. question. Sangayon ka ba sa 1 Corinthians 12:10 may pinagkalooban ng magsalita ng iba't ibang wika? Hindi lahat, may pinagkalooban lang. May pinagkalooban ng magsalita ng iba't ibang wika, may hindi pinagkalooban kasi hindi nga lahat Hindi.
hindi ko pa nilatag yan, Mr. Moderator. Ay, wala mang rules na ganun, na wala ka sa Nilatag Russia ko. TV. Okay. Okay lang. Wala ka sa Russia TV. Okay lang yun. Okay, moderators time. Roll out, roll out, roll out. Wala ka sa Russia TV. Hindi dito ina-apply yung rule ni Russia na pag hindi nilatag sa first stand, hindi pwede itanong kasi talaga sinasadya yan para makaiwas sa pagkaipit, no? Kaya hindi yan ina-apply dito dahil one round lang to So wala nang second round, ano? Kaya hindi allowed yan. Kaya Brother John Ray, ulit ang tanong. Ulitin ko ang tanong, kasi ano to regarding to sa pagsasalita ng iba't ibang wika, Mr. Moderator, sa kanya kasi lahat pinagkalooban. Pero ayon kay St. Paul, sa unang Korinto 12:10, ang sabi ni St. Paul dito, may pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat pinagkalooban, may pinagkalooban. Pero hindi lahat. At sa iba naman ay magpapaliwanag ng mga iyon. So, ayon sa talatang ito, mayroong pinagkalooban, pero hindi sinabi ni Paul na lahat pinagkalooban. Sangayon ka ba na may pinagkalooban lang at hindi lahat ay pinagkalooban? Good. Yes, sang-ayon po tayo dyan, Brother Oh, John Ray. thank Kasi you. nga, katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, 3 nga ang layunin ng wika sa interpretation namin. Ang una, initial evidence. Ikalawa, yung initial evidence, yun yung pangkalahatang pagbuhos ng banal na espiritu. Ikalawa, yung self-edification sa unang Korinto 14:4. Yung tinatanong mo naman ay, yan po yung 9 spiritual gifts. Next question. Sa 9 spiritual gifts, Next question. Maraming salamat, no? At sangayon ka ba uli dito kay St. Paul na sa pagtitipon at least magsasalita ang 2 o 3? Hayaan magsalita ang 2 o 3 na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe. Sangayon ka ba dito? 2 o 3 lang? At least. Ang sagot ko dyan, yes kung ayon sa aking naunawaan, no kung sa naunawaan mo. Kasi ang paliwanag namin dyan, hindi yan limitado sa 3 tao. Kundi yan, pag binanggit mo sa English sa King James Version, course. Kundi 3 lang na dapat na, para hindi masyadong magulo, 3 lang at least, para hindi masyadong magulo. Next 3 question. sabay. Kapag walang nagpaliwanag, Next question. Next question. siya. So, ibig mong sabihin, kayong lahat na nagsasalita ng iba't ibang wika, magulo kayo. Sunod. Pakiulit yung tanong mo, Brother John Ray. Paki-stop ang type sa monitor. Ang sagot mo sa akin kasi kaganina, at least 2 lang o 3 para hindi magulo. Yun ang sagot mo. At least 2 lang o 3. So, ang question ko, so dyan sa simbahan nyo na lahat nagsasalita ng iba't ibang wika, so aminin mo ngayon na magulo kayo dyan. Objection, Mr. Moderator, hindi namin topic dito yung aming simbahan. Ang topic natin dito, sa tema lang tayo. Wait lang muna. Moderators Kaya ko naman time. sagutin yan kaya lang. Bro, I insist bro kasi nakikipagdebate ka as a pastor and behalf sa iyong iglesia kinaaniban, natural na pwedeng itanong ni Brother John Ray ang may kinalaman sa iglesia ninyo. Kasi yan ay ginagawa ninyong practice. So, ikaw ay nag-stand as pastor ng remnant of the ancient Pentecostal Church. Kaya normal na itanong niya sa iyo yan. Okay? So, Brother John Ray, meron ka bang counter objection? Yes, ang counter objection ko, Mr. Moderator, pasok po yun, Mr. Moderator, yung tanong ko, follow-up question ko. Kasi, ang sabi niya, at least daw 2 o 3 para hindi magulo. Ngayon, ang question ko, so kayo pala dyan sa simbahan nyo na nagsalita ng iba't ibang wika lahat, magulo kayo dyan, yes or no? No, Mr. Brother John Ray, sagot dyan, no. Kasi sa amin may kaayusan. Alam namin kung paano i-handle ang pagsasalita ng iba't ibang wika. So, mali yung iniisip mo. Alam namin kung paano i-handle yan. Alam namin kasi kami nakakaranas niyan. So, wala kang alam dyan. So, ang sagot ko, no, hindi kami magulo. Okay, next question. Maayos kami. Next question. So, aaminin mo na sa inyong simbahan, lahat kayo nagsasalita ng iba't ibang wika. Oh, yes, ang sagot ko, yes. Pero ang aming pagsasalita ng iba't ibang wika ay nakaugnay nga doon sa 3 aking i-present kanina. Initial evidence, yung una namin pagkatanggap ng banal na espiritu, at yung self-edification sa tuwing kami nananalangin ay pinapatibay namin ang aming sarili, nagsasalita kami ng wika, at panakanaka
yung aming mga kapatid na mayroong kaloob ng Next question. Nagkakaroon Next yan. question. Next question. Oh. Bakit hindi ninyo sinusunod si San Pablo na ang sabi ni San Pablo, hayaan magsalita ang dalawa o tatlo na tao lamang na tumanggap ng kaloob. 2 o 3 lang. Bakit kayo lahat nagsasabay-sabay? Bakit hindi nyo sinunod si San Pablo na 2 o 3 lang? Objection, Mr. Moderator. Yes, anong Objection? objection? Presumption po yung kanya ginagawa. Wala. Sige. Fallacy of Counter presumption. objection. Okay, Counter objection. Wait lang muna. Ang iyong objection, ang ginawa ni Brother John Ray is fallacy of presumption. Ano yung counter objection ng negative? Yes, hindi yung presumption, Mr. Moderator, kasi follow up lang yun sa sagot niya na lahat sila nagsasalita ng iba't ibang wika. Sa simbahan nila sila doon, lahat. Kaya ang follow up question ko doon, Mr. Moderator, bakit hindi nila sinunod si San Pablo na at least 2 o 3 lang? Hindi presumption yun. Mr. Okay. Moderator? Okay, so gaya ng ating ruling dito, wala na. Rule number 1 is lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Ang tanong ni Brother John Ray, pasok naman sa tema. Dahil na tanong niya, pasok sa tema. Rule number 3 naman tayo, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Rule number 2, kapag categorical ang tanong, kailangan sagutin na ng categorical. And then number 4, hindi pinahintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Okay, so yung tanong mo ba, John Ray, pakiulit nga para malaman natin. Yes, kasi in-affirm niya na lahat daw sila nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang sabi ni San Pablo, hayaan 2 o 3 lang ang magsalita. So, bakit hindi ninyo sinunod si San Pablo? Yun, Mr. Moderator, ang tanong ko. Bakit hindi nila sinunod si San Pablo na 2 o 3 lang? Okay, wait lang. For clarification ko lang no, bilang moderator. Kinonfirm mo ba talaga, Pastor Lek, na kayong lahat sabay-sabay nag-speaking tongues? No. Uy, binago niya ang sagot ng Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong niya kanina, kami bang lahat ay nagsasalita iba't ibang wika? Ang tanong mo sa akin, Mr. Brother Jando, kino-confirm mo ba na kaming lahat ay sabay-sabay? Oo. Yun yung aking sinabihan ng no. Brother John Ray. Klaruhin No daw sagot niya. No. Sige. Sige. So, kapag nag-speaking of tongues kayo sa simbahan ninyo, actually hindi ko tinatawag na speaking of tongues yan sa inyo, speaking of Objection, tongues. Mr. Moderator. Walang speaking of tongues sa Biblia. Gamitin niya yung tamang termino. Walang speaking of tongues. Gumamit siya ng tamang biblical term. Yes. Speaking in tongues. Okay. Brother John Wala Ray. rin speaking in tongues. Mr. Moderator, ano ba itong tema mo na pagsasalita ng iba't ibang wika? Kasi ikaw ang nagtima nito eh. Ano ba ang nito? Ano sa English tong pagsasalita ng iba't ibang wika? Gamitin natin yung term mo kasi ikaw ang nagpaano, clarification ng ito, Mr. Moderator. Tagalog kasi clarification, Tagalog kasi itong propose niya, ang topic niya kasi nagsalita ng iba't ibang wika. So ano to sa English? Okay. Gagamitin natin yung language mo. So, Pastor Lek, ano sa'yo yan? Speaking in tongues o speaking of tongues? Speaking with tongues. So, Speaking with tongues? Nangangahulugan talaga na hindi mo alam ang ibig sabihin ng wika kasi termino hindi mo alam. Speaking with tongues? Speak with tongues. Speak with tongues? Mr. Moderator, anong biblical basis yung with? Kasi kasama yun. Sinabi mo with kasama. Wait lang. Ayun na nga. Kasi nag-stricto si Pastor Lex sa termino. So, pinapayagan ko si Brother John din na istriktohin din yung kanyang Pwede mo ba daw siya bigyan ng talata muna bago ko i-move yung time? Pwede siya bigyan ng talata na may nakasulat na speak with tongues. Speak with tongues. Pero ba talata niyan? Natin na ipakikat yung time mo na sa moderator. Naka-time post tayo. 1 minute 54 seconds kasi para in-stricto mo siya sa maklaro term. natin to kasi ikaw kasi ang nag-topic nito para maklaro natin kasi ano yung ano mo eh. Kasi in-stricto mo siya sa term, so istriktuhin ka rin niya ngayon. So wala na yan, hindi niya kasama sa rule, pero in-insist mo kasi na in-stricto mo sa term, kaya sige, istriktuhin ka niya sa term para patas. Sige, saglit lang ba cellphone kasi yung ginagamit ko. Teka lang. Okay, sa lahat ng mga nandyan ngayon, sabi mo kung anong translation din yan para masilip din ni Brother John Ray. Okay. King James tayo. Sabi dito ni Romeo Ancio Ango, bakit si Pablo siya ang sundin? Ang negative, bugok. Okay. Pelino
Yugom. Sabi niya, sakpan iyang kaugalingong pagsabot. Okay. Si Romeo Ancio yun. Sabi ni Luigi Anthony Plaida kay Romeo, ang ingay mo. Ayan, no, sa Acts 2:4 pa rin eh. Sa Acts 2:4, moderator. Sige, Acts 2:4 daw, Brother John Ray. Acts 2:4 may Babasahin other ko sa King dyan. James, ha? Sa Acts 2:4 may other. Hindi speaking with tongues, kundi speaking with other tongues. Kaya nga sabi ko nga kanina, Yan. Sige. So, ano, tanong mo ba yan? hindi. Ano tayo sa ano mo? Sa stricto mo sa termino. Oo. Okay? So, dito tayo sa stricto sa termino, tabla kayong lahat dito. Ang nasa Biblia kasi Oh, is kaya, speak with. Pastor Speak Lake, with. Ang sa kanila is speak of, speak in. Yun na nga, tabla kayong lahat kasi walang speaking of tongues, wala ring speaking with tongues. Okay? Hindi, ang sabi ko nga, speak with, meron. Speak Oh. with. Sa Acts 2:4, napatunayan ko naman. Ang Speak sinabi mo Speaking kasi, with other tongues yan, with other ang nakalagay doon Oh, sa English. may- sa Pare, English isa lang, version, with babasahin kita, other speaking tongues. speaking, wait lang. Sige. Wait lang. Speaking with other tongues. Ang sinabi mo kanina, speaking with tongues. So talagang sa termino, Acts 10:46. Acts sa- 10:46. Basahin natin. Sige, patuloy Sige, natin sige. malitan do. sige, Oh, next continue. So ngayon ka ba? Continue. So, Wait ngayon ka ba na yung- lang. Ay, Sige, hindi pa. wait lang Basahin ha. niyo muna yung 10:46. Ano ko muna yung timer natin. Ready? In 4, 3, 2, 1, start! Okay, sa ngayon ka ba na sa Tagalog King James Version ang sinabi diyan magsalita ng iba't ibang wika? Sa ngayon ka ba na wika ang sinabi diyan? Yes. Sangayon tayo, nakasulat eh. Sapagkat nangarinig nilang nagsalita ang mga ito ng mga wika. Pero sa English, for they hear them, speak with tongues. Ang ginagamit yung speak in tongues, speak of tongues. Nangangahulugan yan na may pagka-ignorante talaga kayo dyan. Sorry for the term. Na hindi nyo talaga kabisado. Hayaan. Pagdating sa iba't ibang wika. Oh, sige. Next So question. Next question. anong wika ang ginagamit ng lingwahe kapag is speaking of tongues kayo? Anong wika 'yun kapag nagsasalita kayo ng speaking of tongues? Anong wika? Objection, Mr. Moderator. Para Yes, hindi anong sa objection? policy of equivocation. Sabi ko nga, meron tatlong wika eh. Initial evidence, yung pwedeng naiintindihan, yung tawag dyan, yung dialekto ng mga tao, unknown tongue, yung hindi naiintindihan, at yung interpretation of tongues, yung maiintindihan mo kapag meron nag-interpret. Alin doon sa tatlo ang tinatanong mo? Yung mismo Para sinasabi hindi tayo mo, ikaw halimbawa, ikaw halimbawa pag speaking of tongues ka ikaw, anong lingwahe ang kasi lingwahe yan sabi diyan wika, language. Language ang ibig sabihin ng wika na diyan Anong language ang ginagamit mo kapag nagsasalita ka ng speaking of tongues? Anong language yan ang ginagamit mo? Objection, Mr. Moderator. Tinuruan ko na kasi Brother John Ray kung paano saan magtatanong Wag eh. mo Sabi akong ko tuwa, tatlo Mr. nga yan. Moderator, objection. Puro ka objection. Wait lang Brother John Tatlo nga Ray. yun, Mr. Ako muna. Tatlo yan, Mr. Moderator eh. Initial evidence. Wait lang muna. Ano yan sinabi mong initial evidence? Ano yan? Yung sa Acts 2:4, yung naiintindihan ng mga iba't ibang tao, nakarinig kay Apostol Pedro. Naintindihan Yung nila. Pedro, Naintindihan nila. Yon ang initial. Tapos initial yung pangalawa evidence yan. mo, Yung unknown tongue sa unang Korinto 14:4, yung unknown tongue, hindi namin naiintindihan yan. Okay? Ngayon, yung gift of tongues, hindi nyo 9 naintindihan? spiritual gifts. Bro, wait lang. Hindi nyo naintindihan? Objection, Mr. Moderator, dapat lang magtatanong lang sa akin. Yung Kinakano ko lang, hindi nyo maintindihan yun ang sinabi mo, unknown tongues. Yes, hindi Yung number 3, naiintindihan. ano yung number 3? Gift of tongues. Yun yung kinakailangang may mag-interpret. Kapag hindi nyo alam yan, nangangahulugan talaga na may Para daw, Para para daw hindi Ano yung tinatanong mo? Brother Jury, para daw hindi siya ma-equivocation, ispisiko na kung ano doon sa tatlong yun ang tinutukoy Counter niya. objection, Mr. Moderator. Sige, counter objection. Lumalabas, Mr. Moderator, na parehas kami ng turo. Hindi ko naman tinatanggap yung turo niya na mayroon ba siyang evidence na ano yung unang evidence niya. Hindi ko naman turo yun. Ba't mo naman ipapano sa akin yun? Initial Sagutin mo yung tanong ko.
Oh. So, sagutin mo yung tanong ko kasi wala akong pakialam dun sa aral nyo. Hindi namin naaral yan. Sige, Pastor Lake, ulitin ko ha. Walang pakialam si John Ray kung ano ang inyong interpretation sa speaking with tongues. Wala siyang pakialam doon. Ang sa kanya lang, ang tanong niya nasa tema, pasok sa tema. So, kailangan mong sagutin kasi ang tanong niya pasok sa tema. Sige, in 4... ulitin ko mismo dito ang aking tanong. Kasi sabi niya kasi, umamin siya na wika yun. Ibig sabihin ng wika, language. Anong yun ang wika? tanong ko eh. Anong wika? Sabi niya, language. Aminado siya, yes, wika yan, language. Okay. Ang question ko, anong language ang sinasabi mo kapag nag-speaking of tongues ka? Sige, 4. Sagutin mo yan, Pastor ha. Kasi ang tanong pasok sa tema. In 4, 3, 2, 1, go. Okay, ang kadalasang nangyayari sa akin yung unknown tongue. Kapag sinabing unknown tongue, wala nakalagay diyan kung anong dialect o language yan. Wala nga nakakaintindi kaya nga unknown tongue eh. Kasi bakit? Ito ang sabi ng Biblia. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanguhula ay nagpapatibay sa iglesia. He that speaketh in unknown tongue, edifies Next question. Next question. Ano ang tawag mo sa tao nagsasalita ng hindi niya alam? Ano ang tawag sa tao nagsasalita ng hindi niya alam ang sinasabi niya? Anong tawag mo? Dito sa versikulong sinagot ko, ang tawag ko diyan tao na nagpapatibay sa kanyang sarili. Ngayon, kung ang tinuturing mo yung baliw naglalakad sa kalye na nagutuman, nalipasan na gutom, nagsalita sa kalye, hindi po ako yun. Next question, Sir Moderator. Ako, nagpapatibay ako sa sarili. Next question. Natawa ko doon na. Okay, gamitin natin tong tinanong sa Univer Jando kagahapon sa time. Sayang. Sige. Paano mo to stop? Okay. So, dahil tapos Hindi ako nalipasan ng gutom, Brother John Ray. Okay. Dahil tapos na si Versus na kanyang pagtatanong. Atin naman ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman para sa kanyang rebuttal. Magne-negative na siya, magre-rebut pa siya doon sa mga pinahayag at sagot ni Pastor Lek. Okay, Brother John Ray? Okay. Hmm. In 10 minutes, in 4, 3, 2, 1, start. Yes, maraming salamat no. Mga kapatid, doon sa unang ginamit niyang talata, Joel 2:28, at tinanungan natin kung mayroon bang sinabi doon na lahat ng pagkalooban ng Espiritu Santo ay magsalita ng iba't ibang wika, no? So binasa ko, tinanong ko, may narinig ka ba na ang lahat ng magsasalita ng iba't ibang wika ay magkakaroon ng nagsasalita ng iba't ibang wika ang pagkalooban ng banal na Espiritu Santo? May narinig daw siya. So basahin natin uli kung may narinig ba kayo mga kapatid. Ang premise ko pa, honest to goodness. Pwede mo naman sabihin na wala akong narinig diyan, pero ayon sa ibang talata, ganun sana para maging honest ka. Wala pang bubudol lang sa'yo, sabihin mong may narinig ka kahit wala naman. O ulitin ko papasa kung may maririnig ka ba dito. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay magkakita ng pangitain. May narinig ba kayo mga kapatid na ang tatanggap ng banal na espiritu, lahat ng tatanggap ng Espiritu Santo, ay magsasalita ng iba't ibang wika? Wala naman. Pwede mo naman sabihin na wala dyan Tapos pwede ka naman mag-reason na lang. Hindi sabihin mong, yes, mayroon akong narinig kahit wala naman. No, ang una kong sinabi, honest to goodness. No, at least man lang, honest to goodness. May narinig ka ba? Ano yung honest answer diyan? Wala, kasi walang sinabi. Hindi sabihin mong, yes, mayroon, kahit wala naman talagang sinabi diyan. Ano ka ba talaga? Ministro ka ba talaga ng salita ng Diyos? O ministro ka ng ng demonyo? Kasi ang kasinungalingan sa demonyo yan. Sa demonyo yan, Pastor Nick. Ikinunik mo siya sa Acts 2. Correct.
Tama yan kasi ang katuparan ng Jewel ipinahayag ni San Pedro sa Acts 2. Pero hindi mo nakuha yung punto. Ang pinagkalooban dyan na lahat sa Acts 2 yung 120 lang. Lahat sila yung nasa upper room, yung 120, nung binabaan sila ng Holy Spirit, lahat sila yung nagtitipon doon na pinagkalooban ng Espiritu Santo. Pero does it mean lahat na lang ng mananampalataya? Paano yung 3,000? Yung 5,000, mamaya ipakita mo sa akin na nagsalita din ng iba't ibang wika yon. Kasi mga kapatid, ang pagsasalita ng iba't ibang wika is kaloob ng Espiritu Santo yan. Ayon kay St. Paul, ang kaloob ng Espiritu Santo nasa iba-iba, hindi lahat parihas. O basahin natin 1 Corinthians 12:7-11. Ang kaloob ng Espiritu Santo, hindi lahat parihas. Pati ang pagsalita ng iba't ibang wika, iba lang ang iba lang may pinagkalooban diyan, hindi lahat. Hindi ka marunong mag-contextualize ng talata. O, basahin ko Basahin natin sa magandang salin to. No, ito. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin, hindi lahat, ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang espiritu ang nagkaloob nito. Although hindi sila pare-parehas ng kaloob, isang espiritu lang ang nagbigay sa kanila kahit hindi sila parehas ang kaloob. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba, hindi naman lahat, iba na naman, ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba'y, hindi na naman lahat, iba'y pa rin, ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Hindi pare-parehas ang kaloob ng Espiritu Santo sa bawat isa, Pastor Lick. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. At ang sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon, yung interpretation na sinasabi mo. Iba yung magsalita ng iba't ibang wika at iba naman yung mag-i-interpret. Hindi lahat parehas ng gift. Tapos, ang question ko sa iyo, sang-ayon ka ba na ang sinabi sa Bible, wika? Yes, sang-ayon ako, wika. Sa pagwika, language yun sa English. Anong lingwahe ang sinasabi mo? Anong language daw? Ang anong language, wika pa rin yun. Hindi siya lala. Wika pa rin yung sinasabi sa 1 Corinthians 14:1-4 na may mga nagsasabi ng wika na hindi alam. Wika pa rin yun, hindi lang niya nauunawaan. Halimbawa, Korean. Hindi ko nauunawaan yung Korean ng wika. Wika yun Hindi lang alam. Hindi babbling. Sa inyo babbling yan. Lalalala sa balakalakalakalakalaka. Yan babbling. Hindi yan wika. Pastor Nick, maano ka sana, magising ka sana. Napakalinaw dito Unang Korinto 12, mga kapatid, ulitin natin Unang Korinto 12. Napakalinaw dyan, Unang Korinto 12, Jess, no? Hindi lahat pinagkalooban na magsalita ng iba't ibang wika. Dito, balikan natin. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman, hindi lahat iba palaging iba yan. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba, pero iba yan, hindi lahat, ay kakayahan kumilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban, no? Hindi na naman lahat. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng wikang iyon. Kung uunawain mo lang ito, Pastor Lick, no? Bakit pa magbibigay ang Holy Spirit ng kakayahang magpaliwanag kung lahat pala ay nagsasalita na ng iba't ibang wika? Bakit may magpapaliwanag pa? Di ba? Napakalinaw. Dito nga sa Unang Korinto 12 Unang Korinto 12 na ginamit ni Brother Jando kagahapon, mga kapatid, no? 28 hanggang 30. Napakalinaw dito nga hindi nga lahat no? Basahin natin 28 natin umpisan.
Sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan. Alam natin na hindi lahat apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng himala, magpagaling ng mga may sakit, pagsalita ng iba't ibang wika, hindi daw lahat. Hindi lahat makapagsalita ng iba't ibang wika. Tapos ibipilit mo yung interpretation mo para lang ilako yung simbahan niyo na nagsalita kayo lahat ng iba't ibang wika. Isabi ni Paul, at least 2 o 3. Tapos sabi mo, 2 o 3 lang para hindi magkakagulo. Sabi mo ganon. So parang sinabi mo na rin na kapag sa simbahan niyo, nagsalita kayo ng iba't ibang wika, ang gulo niyo. Kasi yan ang sinabi mo para hindi magulo. No? At least 2 o 3 lang yan sa isang community. Kung mayroong isa dyan, nagsasalita ng iba't ibang wika or 2, yung isa dyan tagapagpaliwanag. Hindi lahat. Kaya nga sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 14, 34 to 36, pinapatahimik niya ang babae dyan. Unawain mong maigi ang 1 Corinthians 14. Pinapatahimik niya ang mga babae na magsalita sa mga ganyang uri ng problema sa church. Yung nakakagulo na dahil may nagsasalita ng iba't ibang wika, tapos kahit ano-ano na lang yung ini-interpret ng iba. Kaya nga mayroong may magsasalita ng iba't ibang wika, mayroong nagpapaliwanag, at least 3. Yan ang punto dyan sa 1 Corinthians 14. Hindi lahat. Pinapakalino naman sa mga talata na binabasa natin 1 Corinthians 7:11 to 12, ang kaloob ng Espiritu Santo ay iba-iba, pero iisa lang ang nagbigay niyan. At may mga pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika. Ang iba naman ay magpapaliwanag niyon. So hindi talaga hindi lahat sila parehas ng gift. Kasi tinanong kita sang-ayon ka ba na yung speaking of tongues is gift from the Holy Spirit yun or kaloob? Sabi niya, yes. So isa yan sa kaloob ng Holy Spirit, magkapagsalita ka ng iba't ibang wika. Pero hindi nga lahat ng mananampalataya pinagkalooban yan. Iba-iba kasi ang kaloob ng Espiritu Santo. Pero ang sabi ni Paul, iba-iba nga, pero iisang Espiritu lang ang nagbigay. Pagkalinaw nun lalong-lalo na sa 1 Corinthians 12, 28 to 30. Anong sinabi ni Paul? Lahat. Hindi lahat. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, tapos na ang rebuttal ni Brother John Ray sa kanya. Move na naman tayo ngayon sa 10 minutes tanungan kung saan si Pastor Lek naman na magtanong kay Brother John Ray. For 10 minutes, Brother John Ray, ready ka na bang tanungin? Yes, Mr. Moderator. Brother Pastor Lek, ready ka na bang magtanong? Yes, ready Sige, tayo. pag nagtanong ka, start mo na yung time mo. Unang tanong, Brother John Ray. Naintindihan mo mabuti yung ating tema na nakasulat? Oo o hindi? Oo, categorically, napakalinaw dito. Sabi mo, patutunayan mo, lahat na tumanggap ng banal na espiritu ay nagsalita ng iba't ibang wika. Sa bagong tipan, ayon sa Biblia, inapatunayan ko na hindi lahat. Kasi sabi ni St. Paul, hindi lahat. Unang Korinto 28 hanggang 30. Unang Korinto 12, Next 28, question. hindi lahat. Next question. Okay, ayon sa tema, sabi ko lahat ng tumanggap ng Espiritu Santo ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa Acts 2:4, kung aking babasahin, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with tongues. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo na kasalitain. Okay, tanong ko, nabasa ko ba na silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika? Oo o hindi? Oo, nabasa mo kasi ang konteksto Yun. dyan na sinagot mo sa akin kanina, 120 lang yan, hindi ang kabuuan ng iglesia. Unang Korinto 12:28 hanggang 30, buong iglesia, hindi lahat pinagkalooban. Unang Korinto 12:28 hanggang 30, sa buong iglesia, hindi lahat pinagkalooban. Ang Acts 2, 1 to 10, para lang yan sa 120 na Next question. Hindi lahat ng buong iglesia. Next question. Okay, next question. Wait lang Kabisado mo ba muna.
Kailan mo na, moderator's time mo na ha. Pastor Lek, pag hindi pa siya tapos magsalita, huwag kang biglang magbabat-in na ayun. Huwag kang gaganon kasi madidistract yung ano sumasagot eh. Correct. I'm sorry. Wag ganun na. Sige, ito nyo. Okay, next question. Kabisado mo ba talaga, Brother John Ray, ang lahat ng topic pagdating sa iba't ibang wika? Yes or no? What, Mr. Model, clarification, ano ang point niya sa tanong na kabisado ko ba lahat? Ano ibig sabihin I-clarify kabisado niya, ang Mr. lahat? Moderator. Ano Oh. ibig sabihin kabisado lahat? Kabisado mo lahat ang pasikot-sikot sa pagsasalita ng iba't ibang wika? Yes or no? Wait lang. Kaya nga tinatanong niya ka, anong meaning, ano ibig mo sabihin sa term kabisado mo ba lahat? Ano ibig sabihin mo doon? Ang ibig ko sabihin, kapag dating sa iba't ibang wika, kabisado mo ba lahat yan? Yes or no? Sabihin mo lang kung sumagot ka lang yes or no. Kabisado ko according sa teaching ng simbahan, hindi sa kung ano yung unawa mo, hindi ko alam kung ano yung pinag-aralan mo. Hindi naman tayo parehas ng theology, but according to the teaching of the church, kabisado ko. Pero yung sa inyo, hindi ko alam kung ano yung pinag-aralan nyo. Mali-mali naman yung aral nyo eh. Okay, next question. Mm. Kung kabisado talaga ang aral tungkol sa iba't ibang wika, bakit hindi mo magamit ang tamang terminology? What you mean terminology? Kasi sa... Sabi mo, What you mean Okay. terminology? Ang ginagamit ko Tagalog. Wait lang. Nagbabatin ka eh. Pastor, huwag kang magbabatin. Sumasagot siya. Pag sumasagot na, running time na yon. Pag nababatin ka, madidistract siya, so hindi niya maubos ng tama yung 50 seconds. Objection, tumigil kasi siya. Akala ko tapos na eh. Tumigil ako kasi nagsapaw ka eh. Oh, wag kang mag-ano. At saka ako magsasabi ng next question, hindi ikaw. Sige ha, ulit ko. Sige, Virginie, meron ka pang 12 seconds sa pagsagot. Continue. Yes, Mr. Moderator. Maraming salamat. Kabisado ko kasi ang tema mo Tagalog, iba't ibang wika, specific yung tema mo dito eh. Tapos nadalhin mo ako sa English na speaking with tongues. Kulang din yung sa'yo kasi speaking with other tongues sa English. Pero ang pinupos mo sa akin Tagalog, specific yung Next tema question. natin. Okay, next question. Ang tinatanong ko na malinaw naman na sa wikang English, sabi mo kasi gumagamit ka ng termino speak of tongues tsaka speaking in tongues. Ngayon, tinanong kita, tama bang termino yan? Yes, so, kasi sabi... Sige, patuloy. Okay. Bakit sa termino pa lang hindi mo na makuha-kuha ang tamang biblical term? Ang biblical term is speak with tongues. Ang ginagamit mo is speak of tongues. Ngayon, ano mo ko makukumbinsin na tama, kabisado mo ang aral tungkol sa speaking sa pagsasalita ng iba't ibang wika? Kasi sabi ko nga, according sa teaching ng simbahan, kasi the church interpret it as speaking in tongues or gift of tongues. Kaya nga ang sabi ko sa iyo, according to the teaching of the church, alam ko. Hindi naman porkit sinabi ng Biblia, hindi na pwedeng palitan yung term. Term lang naman yan. The term exists because of the reality and not the reality exists next because question. Alam mo ba yun? Next question. Okay. Next question. Kung talagang kabisado mo ang pasikot-sikot sa aral ng speaking in tongues, alam mo ba na ang unang Korinto 12:28 ito ay spiritual gifts at hindi ito initial evidence or hindi rin ito self-edification? Yes or no? Yes, spiritual gifts yan at hindi ako sangayon sa mga interpretation niyo. But it is spiritual gifts according to 1 Corinthians 12:7-11. Kaloob yan. At ayon kay St. Paul, hindi lahat pinagkalooban. Ikaw sabi mo lahat pinagkalooban. Kaya kontra ka kay St. Paul. Next question. Okay. Next question. Okay. Lahat ba ng pagsasalita ng iba't ibang wika naiintindihan? Yes or no? Objection man sa mga paulitin na hindi ko na gets paulitin na Sige, ulit ang tanong. Lahat ba na nagsasalita ng iba't ibang wika kailangan may mag-interpret? Yes or no? Yes, yun ang sinabi sa 1 Corinthians 12:10 na may pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika. Meron ding pinagkalooban ng interpretation of tongues naman sa English. Kaya nga may mag-i-interpret eh. Pero ang sinasabi doon, language, hindi babbling yung sa inyo, babbling yan. First, Matthew 6:7, babbling Next question. Sabi mo, lahat kinakailangan i-interpret. Maliwanag yan on the record, lahat kinakailangan i-interpret.
dito sa may unang Korinto 14:4. Mm. Ito ba ay kinakailangang i-interpret? Ito ba ay kinakailangang i-interpret? Yes or no? Yes, kung papatuloy mo ang 1 Corinthians hanggang 30, 31, pinapa-interpret Objection, din Mr. po yan. Moderator. Yes. Objection, Mr. Moderator. Konteksto yung sinasagot ko Specific, sa'yo. specific tayo sa versikulo sa Ay, hindi. unang Wag Korinto mo akong 14:4. ipako sa bersikulo lang. Wait lang. Ano yung objection, Kanina, Pastor Lek? ginagano niya ako, Mr. Moderator. Ano yung objection mo? Ang objection ko kanina, specific sa unang Korinto 14:4. Mm. Sabi niya, lahat daw ng wika kinakailangang i-interpret. Ang Oh. tanong ko sa Mm. kanya, itong unang Korinto 14:4, ito Oh. ba ay kailangang i-interpret? Yes or no? Yes nga, according kay Pablo, kung idirekta mo sa 27-28 yan, ang sabi ni Paul, kung may magsasalita sa iba't ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at Objection, Mr. kailangan may... Moderator. Mr. Moderator, nagsagot ako ng categorical question. Wait lang Sa muna. unang Korinto 14:4 po ang aking katanungan, Sumagot ako, Mr. Moderator, ng categorical question. Wait lang nga. Sumagot siya ng yes. Tapos ang paliwanag niya, itinuloy niya sa 27 para hindi magkakontra. Kasi wait lang. Kasi parang sa objection mo ngayon, para pinapalitan mo magkakontra ang 9 at ang 27. Kaya ang paliwanag niya, sumagot siya sa tanong mo sa 14:9, nag-yes siya doon, and then yung paliwanag naman niya ngayon, itinuloy naman niya sa 27. It means hindi magkakontra ang 9 at ang 27. Yan ang ibig sabihin ni Brother Parehas na John Ray. chapter lang yan eh. Parehas na chapter lang yan eh. Isang chapter lang yan. Basahin ko muna, Mr. Moderator. Ang sabi sa 27-28 kasi, sabi ni St. Paul, unang Korinto 14, 27-28, no, wait lang ha. Wag mo nang paantay ng Mr. Moderator kasi nagsapaw siya eh. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. May magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. O, nakuha mo na, kinakailangan may magpapaliwanag. Kinakailangan nga eh. Tapos sabihin mo bang kinakailangan hindi na i-interpret? Mali ka talaga. Kontra ka kay San Pablo. Next question. Okay, wait lang ha. Okay. Wait lang. So, ano ang sagot mo doon, Brother John Ray? Kasi meron ka pang 8 Yes. seconds. Yun nga ba, ang sagot ko, kinakailangan ipaliwanag talaga. Basta't may magsalita ng iba't ibang wika na hindi nauunawaan, dapat may magpaliwanag. Sabi ni Paul. Next question. Okay, next question. Talagang pinanindigan mo na kinakailangan talagang dapat may magpaliwanag. Sa gawa 10:46, babasahin ko. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos, nang magkagay sumagot si Pedro. Okay, ang tanong ko sa iyo, ito bang wika na ito ay may nagpaliwanag? Meron o wala? Meron yan, hindi lang sinulat dyan. Kasi ayon kay St. Paul, ayon kay St. Paul. Wait lang. Moderator's time. Tumatawa na naman. Moderator's time. Pastor Lek, kung tatawa ka, wag mo lang parinig para di mo distract sa sumasagot. Okay lang Sige. naman tumawa. Sorry. Hindi ko pinipigilan na tumawa tayo kasi ako palatawa rin ako. Pero pag ako tumatawa, ako lang yung actually, kumari, i-mute ko nga yung microphone ko, i-mute ko eh. Sa'yo, di mo mute sa'yo. So, pwede ka sorry. naman tumawa, pero wag lang yung maririnig ng kasi nadidistract siya. Okay? Brother John Ray, meron ka bang 16 seconds to answer? Go ahead. Yes, may answer may answer diyan, Mr. Moderator. Ang sagot ko diyan, yes, hindi lang isinulat. Kasi according kay St. Paul sa unang Korinto 14:27, kung may magsasalita ng iba't ibang wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila at kailangang may magpaliwanag ng kanilang sinasabi. Next Hindi question. Pablo at si Pedro. Next question. Okay, next question. Sa Acts 10:46, pinahintulutan lang nila Apostol Pedro na ang sila Cornelio nagsalita ng iba't ibang wika. Wala silang sinabing ito'y kinakailangang ipaliwanag. Ang tanong ko, mas marunong ka pa ba kay Apostol Pedro na hinayaan nga lang to na wala naman nagpapaliwanag? Ikaw tuloy, gusto mong ipaliwanag. Mas marunong ka pa ba kay Apostol Pedro na Hindi ako mas marunong. pinaka-apostol ng Wait lang. Yes. Pero yun, hindi pa siya tapos magtanong. Sorry. Okay. Continue. Okay, mas marunong ka pa ba kay Apostol Pedro? Si Apostol Pedro, hinayaan lang to, wala naman paliwanag eh. Ikaw tuloy, gusto mong ipaliwanag to.
Okay, next, ang sagot ko, hindi ako mas marunong pa kay San Pedro, siyempre apostol yan. Pero pareha sila ng aral ni Paul. Ang sabi ni St. Paul, kailangan may magpaliwanag na sa kanilang sinasabi. 1 Corinthians 59, ang sinabi ni St. Paul, ang aral ng mga ibang apostol at aral ko ay iisa. Kaya huwag mong i-interpret na ibang aral ni Peter sa aral ni Paul. Ang sinabi ni Paul, Next pag may magsalita question. ng iba't ibang wika, kinakailangan may magpapaliwanag. Next question. Oh. Okay, kay Pablo na talaga ito mismo. Next question. Sa Acts 19, Oh, 19 verse 6. Mm. At nang maipatong ni Pablo sa kanilang mga kamay ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Okay, ang tanong ko, meron ba nag-interpret nito? Yes? Meron o wala? Meron yan, hindi lang isinulat. Kasi sabi ni St. Paul nga, si St. Paul nga ang gumawa niyan yung pagpapatong ng kamay sa Acts 19 si St. Paul. Ang sabi ni St. Paul, kapag may nagsalita ng iba't ibang wika, ayan kinakailangan may magpaliwanag. Maaring hindi na naisulat sa Acts 19, pero ang sabi ni Paul, kinakailangan may magpaliwanag. Next question. Pero hindi lang naisulat. Next question. Next question. Kung hindi ito naipaliwanag, hindi na ba ito totoong wika? Yes or no? No, not necessarily na kapag hindi na ipaliwanag kasi hindi nga isinulat kung ipaliwanag ba o hindi eh. But I assume na kinakailangan ipaliwanag yan. Dahil ang sabi nga ni Paul, kinakailangan may magpaliwanag sa salita na iba't ibang wika. Acts 14:27. Mamaya itatanong ko sa iyo kung disagree ka ba dito. Next question. Okay, next question ko. Ikaw ba, Brother John Ree, napuspos ng Banal Espiritu? Ang tanong ko sa iyo, paano ka napuspos ng Banal Espiritu? Okay, dahil napatungan na ako ng kamay ng aming obispo noong around 2015 or 2016. Hindi ko lang maalala yung exact years. But 2015-2016, napatungan ako ng kamay ng obispo namin. Kaya I assume na meron na akong Espiritu Santo because that is the promise of God. No, Joel 2:28, Joel 2:16-17, 28, Acts 2:38-39, and Acts 19:5-6, Acts Time. 8:17. Okay. Paano Okay. question? Time na. Okay, Okay, na po. natapos na ang tanungan. So move na tayo ngayon sa 10 minutes na tanungan. 10 minutes na final conclusion. Ating unahin ng negative, Brother John Ree. And then pagkatapos naman niya, si Pastor Lek naman. Brother John Ree, ready ka na ba sa sa iyong final conclusion? Yes, lady na Mr. Moderator. Okay, go ahead. Dito natin malaman na itong taong ito, si Pastor Lek, hindi talaga nakakaunawa ng Biblia, kontra pa sa Biblia. No? Kasi sa kanila pala, hindi na dapat ipinapaliwanag. Hindi na dapat na kundi ipinapaliwanag. Sabi nga ni St. Paul dyan Sabi ni St. Paul, kung may magsalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3. Sa inyo nga, lahat isa kay St. Paul nga, sapat na yung 2 o 3 Salit-salitan sila at kailangan necessity. May magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Kaya wag mong i-interpret ang Acts 10 and Acts 19 na hindi yung ini-interpret. Hindi lang sinulat doon kung ano yung ibang wika na sinabi nung napatungan sila at binabaan sila ng Holy Spirit. Hindi lang sinabi ano ang interpretation. Pero according sa aral ni Paul, kinakailangan, necessary na ipaliwanag yan. Nakuha mo ba, Pastor Lek, ang punto ni St. Paul? At huwag mong sabihin na ibang aral ni Paul kay Pedro o Acts 15. Acts 59, ano ka lang talaga na hindi mo talaga alam paano gamitin ang Bible. Magkukuha ka lang ng talata, ikaw mag-interpret. Iba ba ang aral ni Paul sa aral ni St. Peter? O basahin natin. Sapagkat ang pinakahamak sa mga apostol ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging mga apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob na ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ibig sabihin yung ibang apostol, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan. Ibig sabihin, one teaching lang sila, hindi iba-iba. Kaya yung sa Acts 10,
kung hindi na naisulat doon kung ano yung mga iba't ibang wika na binanggit ng mga pinagkalooban ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng San Pedro, sabi ni St. Paul, kapag nagkakaroon talaga ng pagsasalita ng iba't ibang wika, kailangan ipapaliwanag yan. Kaya wag mo ipagkontra ang aral ni Paul sa aral ni St. Peter. Kuha mo na, Pastor Nick. Kaya mali talaga yung ginagawa nyo. At saka, hindi yan speaking of tongues yan sa inyo. Ayan sa inyo, babbling. Yan ang sinasabi ni Panginoon Jesucristo sa Matthew 6:6 at saka 7 na huwag kayong manalangin na panalangin walang kabuluhan. O sa Greek niyan, tinanslate siya, babbling. Yung interpretation ng babbling, ang meaning ng babbling is nagsasalita ka na hindi ka na nauunawaan. O yan ang sabi sa diksyonaryo, yung babbling, salita na hindi nauunawaan. Yan ang ginagawa niya, babbling yan eh. Ang speaking of tongues sa Bible, wika, language, naunawaan siya. Either Korean, Japan, o Chinese. Yan ang mga language na hindi naunawaan ng mga pinapangaralan nila noon. Kaya may nag-i-interpret by the gift of the Holy Spirit na binigyan yung iba na magsalita at mag-interpret naman yung iba. Tapos, ano pa niya na, yun daw Acts 2:4, buong iglesia daw yun. Hindi, 120 lang yun, Acts 1. Ilan sila sa Acts 1? 120 persons lang yun. Pero ang kabuuan ng iglesia, hindi lahat pinagkalooban. O, basahin natin uli 1 Corinthians 12:28-30. Lahat ba, ang buong iglesia ba pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika? Hindi mo talaga alam ang Bible. O, basahin natin. At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia to hindi lang 120. Yung sa Acts 2:4, 120 lang yun. Kasi doon kasi ang umpisa ng church. Kaya lahat ng nagtitipon doon, pinagkalooban sila yung lahat ng 120. Pero pag sinabi mo ng universally, hindi. Iba yung universal, sa 120 lang. Naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika na hindi natutunan. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay may kapangyarihan gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita ng iba't ibang wika. So hindi daw lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Generally kasi ang konteksto sa pangaral ni Paul dito, iglesia, universal. Iglesia na yan. So sa buong iglesia, hindi lahat pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika. Huwag mong ikontra yan sa Acts 2:4 kasi sa Acts 2:4, 120 persons lang yun. Hindi yun ang kabuuan ng iglesia na universally. Kasi sa aral ni St. Paul, universally, hindi lahat. Even in Acts 12:10, 1 Corinthians 12:7-11, ang bawat isa pinagkalooban ng iba't ibang kaloob. May nagsasalita ng iba't ibang wika, mayroon ding nag-i-interpret o yung interpretation of tongues. 1 Corinthians 12:10. Kaya nga sa 1 Corinthians 14:27-29, ang sabi ni St. Paul, at least 2 o 3. Tapos sabi mo kanina, ano yan para hindi magulo. so sa inyo pala ang gulo nyo kasi lahat kayo eh. No? At saka huwag mong gamitin ang Acts 14:4 na hindi na i-interpret kasi sa 27 malinaw ang sabi ni St. Paul, kapag may nagsalita ng iba't ibang wika, kinakailangan, meaning necessity, it's necessary na kinakailangan niyan maipaliwanag. Nakuha mo, Pastor Lee? Nakuha mo ba? No? Kaya hindi talaga tatayo yung pangangaral mo dito or ipinipilit na lahat ng manampalataya kinakailangan magsalita ng iba't ibang wika. Balik ka. Kasi ang sabi ni St. Paul, hindi lahat. No, hindi lahat ay binigyan ng kaloob na magsalita ng iba't ibang wika. 1 Corinthians 12:28-30. Wait lang may may tumawag pa. Hindi lahat pinagkalooban. And again, ang 1 Corinthians 12:7-11, basahin mo yan. Iba-iba ang kaloob ng Espiritu Santo sa bawat isa.
Kaya nga may pinagkalooban, sabi ni St. Paul sa 12:10. May pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika, meron ding pinagkalooban magsalita o magpaliwanag, meron ding pinagkalooban magpaliwanag. Kaya nga hindi pariha-pariha ang kaloob ng Espiritu Santo. Basahin natin uli 1 Corinthians 12:7-11. Gamitin mo ito sa ano mo, Pastor Lick. Uy, may tumatawag. Ano ba tumatawag? Wait lang. Kabalidyando yun. Okay? So, basahin natin balikan natin ng 12:7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay ipinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman, ibig sabihin hindi talaga pari-parehas, ay ang kakayahang unawain ito. Hindi pareha ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba, palagi mo tandaan yan, Pastor Lick, iba, hindi all. Iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba ay binigyan ng kakayahang magpahayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makikilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o sa masasamang Espiritu. Sa ibay na naman, pinagkalooban ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang magpaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Mayroong pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika, yung speaking of tongues, or speaking in tongues, or gift of tongues. Mayroon namang binigyan ng kakayahan makapagpaliwanag kung ano yung speaking in tongues, or speaking of tongues. Ang isa naman is interpretation of tongues. Yan ang aral ni St. Paul. Pastor Lick, ano ba naman ang aral nyo? Gawa-gawa lang. Tapos gusto mo pang pagkontrahin si Paul at si San Pedro? Gagawin mo ang aral ni St. Peter na hindi na pinapaliwanag? Kay St. Paul malinaw, kapag may nagsalita ng iba't ibang wika, kinakailangan may magpaliwanag. Tapos sabihin mo na hindi pinapaliwanag? Kaninong aral ba yung galing sa iyo, Pastor Lick? Isabi mo pa naman dito sa sa tema mo, sa bagong tipan, ayon sa Biblia. Hindi naman ayon sa Biblia yung pinagsasabi mo Yung pinagsasabi ko talaga ayon sa Biblia yun. 1 Corinthians 12:28-30, sa buong iglesia, hindi lahat pinagkalooban magsalita ng iba't ibang wika. Pasok sa tema ko. Ang tema mo, lahat. Kay St. Paul, hindi lahat. Ang sabi mo pa na yung mga nagsalita ng iba't ibang wika ay hindi na kinakailangang i-interpret. Ang sabi ni St. Paul, kailangang i-interpret. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so tapos na po ang 10 minutes na final conclusion ni Brother John Ray. May bigay naman ngayon kay Pastor Lek naman sa kanyang 10 minutes na final conclusion. Go ahead, Pastor Lek. Okay, so maraming salamat muli. So ito, nangangahulugan talaga na ipinakita ni Brother John din yung kanyang pagiging kulang sa kaalaman pagdating sa pasikot-sikot sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi tayo magkukulang kasi sa biyaya ng Diyos tayo ay totoong napuspos ng banal na Espiritu na may unang tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika na katulad ng karanasan nila Apostol Pedro, na yung tinatawag na initial evidence, na ang tao na bumabase ang mga sinaunang mga apostol na may nakatanggap ng banal Espiritu dahil kanilang narinig na nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi alam ni Brother John Rion. Nag-focus lang siya doon sa spiritual gifts. Mamaya, papakinggan ninyo mabuti para matuto si Brother John Ray. Kami, alam namin ang pasikot-sikot pagdating sa pagpapaliwanag sa iba't ibang wika. Kaya nga na-define to, meron 3 klaseng layunin ng wika. Una, initial evidence. Ano yun? Na i-declare namin na ang isang tao ay napuspos ng banal na Espiritu katulad ni Pedro, katulad ni Apostol Pablo, na ang mga ito ay tumanggap ng banal na Espiritu dahil narinig na nagsalita ng iba't ibang wika. Sa Katoliko, walang ganun. Kasi hindi naman sila totoong tumatanggap ng Espiritu Santo Kunwari lang tumatanggap ng Espiritu Santo pero hindi nila kayang patunayan. Bakit? Ang katunayan sa Biblia They were all speak with tongues. Yan yung initial evidence. Hindi alam ni Brother John Rian. Isa lang ang pinagpukusan niya. So nakakaawa naman. Kaya nandito ako
tulungan ko kayo, papaliwanag ko sa inyo. Yun yung unang layunin ng iba't ibang wika. Initial evidence, tanda na ang mga tao ay napuspos ng banal na espiritu. At ayon sa aming tema, papatunayan ko na ang lahat ng nakatanggap ng banal na espiritu sa bagong tipan nagsalita ng iba't ibang wika. Tinanong ko si Brother John Ray, nabasa ko ba sa 2:4 na ang lahat ay tumanggap ng banal na espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika? Sabi niya, oo. O sinangayunan mo rin naman pala eh. Bakit mo pa ako kinakalabas? Sinasangayunan mo pala. Nabasa kong lahat, silang lahat. Regardless kung 120 yan. Oh, katunayan na hindi mo talaga alam, Brother John Ray, anong ipinagalaban mo. Pinapakinggan lang kita pero naawa naman ako sa tao na to. Ikalawa, yung anong tongues. Unang Korinto 14:4. Ano yung anong tongues? Self-edification. Hindi yan maaaring mawala. Yung sasabihin mo kagabi, wala na. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng pagkapatibay sa sarili. Ibinigay nga, ipinangako ng Panginoon Espiritu Santo eh. Nasa sa ating palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Para saan? Ikalawang layunin niya, para magpatibay sa ating sarili. Kasi the more na nagsasalita ka ng iba't ibang wika na hindi mo naiintindihan, yung unknown tongue, nagsasalita ng misteryo, nagsasalita sa Panginoon, napapatibay mo ang iyong sarili, katunayan na nandyan sa iyo ang banal na espiritu. Hindi alam ni Brother John Rion. Ang alam lang niya, hindi niya alam kung ano pinaglalaban niya eh. Ako kaya kong ipaliwanag kasi bakit? Kami ang totoo nakaranas kaya pasikot-sikot sa pagdating sa pagsasalita iba't ibang wika, kaya kong ituro. Tingnan nyo ha, hindi niya alam yun eh. Kami pa nagdi-devotion kami, napapatibay naman yung aming sarili. Bakit? Andyan yung patutunan ng Espiritu Santo eh. Kumikilos kasama namin. Kaya nga sa terminology pa lang, hindi niya na alam eh. Meron bang nabasa sa Biblia, speaking of tongues? Terminology pa lang, hindi mo na alam eh. Paano sasabihin mo kabisado mo? Sa termino ng Biblia, walang speaking of tongues, walang speaking in tongues, speak with tongues. Nagsasalita ka na may kasamang wika. Hindi purong wika yung sinasabi mo, may kasamang wika lang. O, alam mo ba yan o hindi mo alam? O ngayon, nalaman mo na kay Pastor Lick lamang. Pasalamatan mo yan, Brother John Ray. Ha? Pasalamatan mo yan. Sa akin mo lang narinig yan. Kayang-kaya kong ipaliwanag yan kasi bakit? Totoo namin naranasan yan. Ikaw naranasan mo ba? Ni wala kang naranasan sa tatlo na yan eh. Initial evidence, hindi mo naranasan. Self-edification, hindi mo naranasan. Spiritual gifts, hindi mo naranasan. Okay, dito tayo sa pangatlo. Yung pinagpuputak mo kanina, dito ka lang nag-focus. Okay. Kaya nga sinabi ko kanina, sa 9 spiritual gifts, kasama dyan yung gift of tongues at gift of interpretation of tongues. Iba yung gift of the Holy Ghost at iba yung gift of tongues for your information to all Catholic Church nationwide. Iba ang gift of the Holy Ghost at iba ang gift of tongues. Ang gift of the Holy Ghost, yan yung nangyari noong Acts 2:4 na ang tao ay pinagkalooban ng banal na espiritu. Pero yung iba yung gift of tongues. Ang gift of tongues, ang entitled dyan, Brother John Ray, yung datang puspos ng Espiritu Santo, dumaan na sa initial evidence. Meron na siyang Espiritu Santo, kaya lang meron siyang gift. Meron siyang bonus. May Espiritu Santo na siya, binigyan pa siya ng spiritual gifts. Ano yun? Yung kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika, at sa iba naman, kakayahang magpaliwanag ng iba't ibang wika, at sa iba naman, yung working miracles, at sa iba naman ay gift of knowledge, yung iba naman gift of wisdom, yung iba naman gift of discerning spirit. Alam na alam ko, di ba? Bakit? Nangyayari sa church namin yan, hindi mo alam eh. Patunay yan, Brother Johnny, na wala ka talaga sa katotohanan. Hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang isa-isahin. Okay. Ang gift of tongues, iba sa gift of the Holy Ghost. Ang entitled doon sa 9 spiritual gifts, yung meron ng Espiritu Santo. Kaya kayo, hindi kayo naranasan yan kasi wala naman kayong Espiritu Santo eh. Hindi naman kayo dumaan sa initial evidence eh. Initial evidence pa nga lang, hindi mo na alam eh. Yung unknown tongues, self-edification, hindi mo rin alam. Hindi mo rin naranasan yung initial evidence. Hindi mo naranasan yung self-edification. Hindi mo pa naranasan yung 9 spiritual gifts. Patunay yan na ang Roman Catholic Church hindi talaga kinakasihan ng Espiritu Santo. Wala talaga ni isa. Sasabihin mo, wala kaming yan. Sa iba lang yan. Kasi wala nga kayo talaga. Inaamin mo, wala talaga kayo. Hindi nyo naranasan. Bakit? Wala talaga kayo Espiritu Santo sa madaling salita.
hindi mo naranasan yung initial evidence. Hindi mo naranasan yung self-edification. Hindi mo naranasan yung 9 spiritual gifts kasama dyan, yung gift of tongues at gift of interpretation of tongues. Ito, pakinggan mo mabuti Brother John Rea, para matuto ka kay Pastor Lek. Ang gift of tongues, sinasabi ni Apostol Pablo, inoobserbahan sa simbahan yan. Kasi bakit? Kung walang nagpapaliwanag, 1, 2, 3, walang nagpapaliwanag, hindi yan papasok sa gift of tongues. Papasok yan sa self-edification. Kaya kung self-edification lang, pinapatibay mo lang yung sarili mo, pwede ka naman tumahimik kasi total sarili mo lang naman at tumitibay. Pero pagtapos ng 1, 2, 3, at merong nag-interpret, papasok yan sa gift, sa 9 spiritual gifts. Naintindihan mo, Brother John Ray? Ako kayang-kaya kong ipaliwanag yan, detalyado. Ikaw hindi mo kayang ipaliwanag, dada ka lang ng dada. Yung dinadada mo, hindi mo naranasan. O tanong ko sa iyo kanina na ano lang paano ka tumanggap ng Espiritu Santo? Sabi mo sa pagkapatong ng kamay. Ang unang step para makatanggap pa na ba ng Espiritu, babasahin ko sa iyo sa Lucas. Para matuto ka, Brother John Ray. Sa Lucas 11:13, ang unang step niyan, sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong ama, sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang Diyos na hindi magbigay ng banal na espiritu sa mga nagsisihingi sa Kanya? Yun, kaya ka pala makakatanggap ng banal na espiritu kasi kinakailangan mo pala itong hingin. Ikaw, humingi ka ba? Kailan ka humingi ng Espiritu Santo? Kailan? Humingi ka ba? Naniwala ka lang sa declaration may Espiritu Santo ka na. Hindi ka nga humihingi. Ang unang requirement sabi ng Biblia ibibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya. That is the first presence for you to avail the Holy Spirit. You must ask to God, Lord, give me the Holy Spirit. That is the first line, Brother John Rick. Naranasan mo ba to? Wala kang naranasan kahit isa. Initial evidence, hindi mo naranasan. Self-edification, lalo na, hindi mo naranasan. 9 spiritual gifts. Ano yung 9 spiritual gifts? Kasama dyan, yung gift of tongues and gift of interpretation of tongues. At wala pong speaking of tongues sa Biblia, wala pong speaking in tongues. Ang nakalagay po dyan, speak with tongues. Nagsasalita ka, sinasamahan ka ng Espiritu Santo, sinasamahan ka ng wika. Ngayon, alam mo na, Brother Jorino, ako si Pastor Lek Katampungan, ay sana ngayon marami kayong natutunan sa akin. Kaya pasalamatan mo yung sandaling ito, Brother Jorino. Wala kang naranasan kahit isa sa 4 na binanggit ko. Initial evidence, self-edification, at 9 spiritual gifts. Hindi ka rin humingi. Basta naniniwala ka lang na may Espiritu Santo ka na, hindi ka nga humingi No? So yun, nagkaroon kami dahil hiningi namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya at totoong pagsuko sa Diyos at napakabuti ng Diyos. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Okay, so tapos na ang debate. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto, sa bawat linya
linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming iniship. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.